Pag-uusapan natin kung saan nga ba mas magandang tumira, kung sa apartment or sa bahay. Let's go! So, yun! Hello guys, good afternoon and welcome back to our YouTube channel. Sa Menado Family, kung bago pala kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. So ngayong araw guys ay may topic tayo regarding sa apartment at sa bahay, no? Advantages at disadvantages. Yun. Disclaimer guys, ito guys ay base lamang sa mga experiences ng family ko as a newcomer and immigrant dito sa Canada, no? So yun guys, ngayong araw guys is talakayin natin unang-una yung apartment, no? Ano nga ba ang mga advantages ng pagtira sa apartment? So yun, syempre guys, unang-una guys is yung libre shovel tayo, no? Kumbaga, hindi natin kailangan i-force yung sarili natin every winter na lalabas tayo para mag-shovel tayo ng hallway natin para makadaan yung mga ibang tenant or yung mga tao na dadaan dun sa hallway. So yun, isa yun sa pinakamagandang advantage na mai-share ko sa inyo sa pagtira sa apartment. Yung next guys, yung safety and security. So safety and security meaning to say, bago kayo makapasok ng apartment is dadaan muna kayo dun sa pinakang main door ng apartment, which is para sa akin guys, magandang security yun para sa mga tenant, no? Mapi-feel ng mga tenant na secure sila kasi yung pinakang building is meron talaga siyang main entrance na doon ka talaga dadaan, na kailangan mo ng susi para maka-access ka sa inuupahan mo. Tsaka meron din silang CCTV camera yan. So kumbaga malalaman nila kung sino yung tao na pumunta, sino ba yung sinong tao yung nag-attempt na buksan yung pintuan or whatsoever. Yan, mga ganon. Mafe-feel mong secure ka, no? Sa apartment. Para sa akin yung guys, sa experiences namin yun. So next guys, yung tahimik. Yan, of course. Sino ba naman ang ayaw ng tahimik, di ba? Lalo pagka pagod tayo ng trabaho. Yan, isa yun sa mga na-experience ko during nung kararating pa lang namin dito sa Canada. Na yun, never kong na-experience na mayroong maingay or may mga bata na nagkakalampagan yung mga rooms nila, nakaka-disturb sila ng mga ibang tenants. So, hindi ko na-experience yan doon. Isa yan siguro sa mga maganda rin na advantages ng pagtira sa apartment. Yan. Next guys, yung easy to access from grocery, no? Yun. Hindi ko guys, wala akong idea guys siguro lahat ng apartment na nakita ko dito is malapit sila sa mga groceries, mga establishments like bank, restaurants, grocery, especially dun sa tinirahan namin dati is malapit kami sa motor registration, no? Napaka-accessible nung apartment na tinirahan namin. Malapit sa school, ilang minutes lang na malapit na yung City of Mount Pearl, yan, mga ganyan. Magandang magandang apartment, kumbaga. Siguro sa ibang apartment, hindi ko alam guys, Comment down below kayo guys kung may mga alam ko yung apartment din na malapit sa mga establishments. Yan, mga like banks, groceries, special buildings, mga government buildings, mga ganun. So, yun. Next natin guys yung utilities. Yun, nung nakatira kami dati sa apartment is fix yung utility namin. No? Naka-fix yung utility namin. At the same time, hindi kami nag-asikaso ng mga papers ng utility like electricity. Yan. Hindi namin siya inasikaso, kumbaga package na siya. Monthly, bali magbabayad ka lang sa landlord mo ng mga utilities mo. Kumbaga hindi na ikaw yung mag-aasikaso ng mga utilities. Sila na. Titira ka na lang, ganun. Isa yun sa
pinakamagagandang advantages ng pagtira sa apartment. So next natin guys yung disadvantage ng apartment. Ito na tayo guys, disadvantage. So unang-una natin is yung parking. So of course guys, kapag nakatira tayo sa apartment is kailangan nating magbayad ng parking fee monthly. Especially kapag may sasakyan kang dalawa ang sasakyan mo, no? Like for example, ang sasakyan mo is isang sasakyan ng bayad sa parking lot monthly is $25. So dalawang sasakyan is equivalent to $50. So medyo masakit din sa bulsa guys, no? Yung $50 kumbaga kung pangdagdag na rin yun sa mga groceries, gas, ganyan. So medyo masakit-sakit yun, no? Kapag monthly may binabayaran kang parking fee. Although marami siyang advantages, pero syempre expect din natin yung mga disadvantage. Next is yung limited access for backyard, no? Isa ito sa medyo nakakalungkot para sa akin, kumbaga. Which is ang anak ko is dati kasi isa pa lang yung anak namin, gusto niyang maglaro, kailangan ko pa siyang dalhin sa playground. Although malapit lang naman sa amin yung playground, pero kagaya niya kapag gusto niya maglaro ng football or gusto namin maglaro ng frisbee, yan ganyan. So hindi kami basta-basta lumalabas kasi unang-una wala talaga siyang sariling backyard, no? Siguro parang pwede ka naman siguro maghagis-hagis dun sa labas. Pero syempre parang annoying tingnan kumbaga kasi unang-una wala naman talagang backyard yung apartment na tinitirahan nyo, ganun. So yun kasi guys, syempre pag mga bata medyo mahilig maglalaro yan, ano, 'di ba? So yun, kailangan mo silang dalhin sa playground, makapaglaro sa playground. So next guys yung visitors, no? Unang-una, yung visitors, no? Kapag visitors kasi, syempre parang yung tenant, yung landlord is syempre pag nalaman ng landlord yun, medyo parang risky, no? Risky kumbaga mag-accept ka ng mga panauhin o visitors dun sa apartment na tinutuluyan nyo. Tapos maririnig kayo nung ibang tenants na nagpapahinga na kasi gagaling lang ng work. Tapos iko-complain kayo, ganyan. Kasi maingay kayo. Alam niyo naman guys, kapag mga Pilipino, 'di ba, mahilig tayo sa video okay, sounds, yan, mahilig tayo diyan. Hindi natin maiiwasan 'yan, no. Kumbaga, isa ito sa mga big factor ng pagtira sa apartment. Disadvantage 'yan. Na kailangan maging respectable tayo sa mga paningin ng ibang tenants kasi hindi lang tayo guys yung mga nakatira doon. Meron ding ibang mga tao na gustong magpahinga, pagod sa work. Dito kasi guys, trabaho. Pag uwi ng bahay, pahinga yan. Hindi ko alam kung may social life. Meron naman siguro silang mga social life, no? Pero syempre, more on work, pahinga tayo pagdating ng syempre. Kailangan natin irespeto yung mga ano nila, mga gusto nilang mangyari, ganun. So next natin guys yung yan, isa ito sa mga ayaw ko dito. Wala kayong sariling laundry, no? Kumbaga, sa case namin before is bababa pa kayo ng stairs para maka-access kayo dun sa laundry. Marami kayong iba't ibang taong nakakasalamuha doon sa laundry. Iba't ibang race, yan, mga ganun. Hindi naman big deal sa ganun, no? Pero yung kasi kapag ayaw mo nang lumabas ng bahay, ganyan, meron kang laundry sa loob ng bahay, syempre kahit na, inantok ka, yan, gusto mong matulog, napaidlip ka kasi, unang-una, pagod, yun na, halimbawa, day off mo, gusto mong sulitin yung day off mo, yan, syempre may time na mapapaidlip ka talaga, naglalaba ka. Unlike dun guys sa apartment, pagdating mo guys ng washing or dryer, yung mga damit mo nandun na sa labas ng washing kasi hindi mo agad nakuha. Isa yun sa mga pinakamalaking disadvantage na naranasan ko sa pagtira ko sa apartment.
Pagdating mo dun sa may... Kasi guys, yung apartment na tinirahan namin dati is... meron pa talaga siyang pintuan na pasokan, nandun lahat, nakakamada lahat ng washing, may dryer doon. So yun, pag medyo na late ka ng konti at may gusto maglaba doon sa washing na pinagsalangan mo nung damit, expect mo na guys, nasa labas na yung damit mo. Nandun na, nakatanggal na yan. So yun. Next natin guys is yung yan. Siyempre guys, kailangan kontrolin. Sorry guys, may kodigo ako kasi para maisa-isa ko sa inyo at i-discuss ko sa inyo ng mas maayos, no. So yun guys, no, yun siyempre guys, yung kailangan natin kontrolin yung mga kids natin, lalo guys kapag medyo malalaki na ng konti, no. Siyempre mahaharot na yan, no, kumbaga. Pag sinaway mo yan, mayat maya, nandiyan na naman yan, maglalaro na naman yan. May nagkakalampagan, mga ganun. Which is hindi naman natin maiiwasan yun, no? Pero kung, yun nga, is nasabi ko nga na nasa apartment tayo nakatira, syempre, be respectable dun sa mga ibang taong nakatira sa apartment. Kasi hindi lang tayo yung nakatira dun. Magkaroon tayo ng pakiramdam. Yan. Yun lang naman guys. Next natin guys, yun na guys, no, next na tayo sa house naman tayo guys, no. Ano nga ba ang mga advantages at disadvantages ng pagtira sa bahay? So yun, isa-isahin natin yan guys, himay-himayin natin ngayon yan. So yung pagtira namin dito yung mga advantages dito sa pagtira namin sa bahay is yung meron kayong sariling backyard. Yan, isa yan guys, isa sa mga nagustuhan ko yan dito, no. Meron kayong sariling backyard. Ang mga kids gustong mag-play, football, frisbee, pwede kayong mag-barbecue, mag-bonfire kayo sa labas, mag-gathering kayo dyan, mag-invite ka ng mga friends. Walang problema yan guys. Kahit magkantahan kayo dyan sa labas, okay lang yan. Yan, okay yan. Mas ano yan. Kasi alam nyo naman guys, kapag summer, mahilig tayong mag-outside activity. Yan, mga ganon. Mga physical game, mag-ihaw, yan, mahihilig tayo dyan mga Pilipino eh. Yan talaga ang isa sa mga laging mga activity na pinagkakaabalahan ng mga Pilipino dito sa Canada. Sinusulit talaga nila yung summer, during summer kasi napaka-iksi ng summer dito guys, no, kumbaga. Kailangan sulitin natin every single moment na mainit, sulitin natin, yan. Kasi kapag winter, hindi na naman natin may enjoy yung mga bagay na gusto natin gawin. Yan. Next natin guys yung isa ito sa mga especially may sasakyan kayo. Pre-parking, no? Pre-parking. Lalo kapag malaki yung parking space nyo, may dalawa kayong sasakyan. Mag-parking kayo dyan, mag-umaga, magdamag. Yan, walang bayad dyan, no? Libre yan kapag sa bahay kayo nakatira. Yan, tsaka syempre, mabilis nyo masisilip yung sasakyan nyo, no? Kapag sa bahay kayo nakatira. Especially kagaya namin, basement kami nakatira. Yan, masisilip ko sa bintana yung sasakyan namin, yan, ganyan. Every time na bago ako matulog, yan, pagising ko sa umaga, sinisilip ko yan siya lagi. Kamusta siya? Kamusta yung ano nyo doon? Yan. Next guys, yung, you can cook food whatever you want. Yan, isa yun sa mga pinakang magandang experience na pagtira sa bahay. Kasi unang-una, kagaya kasi guys nung tumira kami sa apartment dati is, kapag nagprito ako ng tuyo, kasi guys, talaga guys, sabi ko sa inyo guys, mahilig talaga ako sa tuyo, no. Naaamoy ko talaga yung, pagpapasok ako ng trabaho, naaamoy ko yung tuyo. Yan, pag lumabas ako ng apartment, naamoy ko yung tuyo. So, which is disgusting yun para sa mga ibang puti, sa ibang respeto natin sila, no, kasi yun yung nila. Yun, isa yun sa mga mahirap na sitwasyon ko during that time na, every time na magpipirito ako, maangamoy na naman to. Sige, next time na lang. Ganun. Yun, kaya minsan may time na pinagpapaliban ko yung pagpiprito nung tuyo. Yan. Unlike sa bahay guys, buksan mo lang yung exhaust mo. Malakas yung hangin during summer, ganyan. Yan. Okay siya. Okay siya talaga. Winter yan. Buksan mo lang exhaust mo. Magluto ka ng kahit anong gusto mong lutuin. Yan. Isa yun sa mga magandang advantage kapag nakatira ka sa bahay. So next natin guys yung yan, ito rin, maganda rin to. Magandang topic ito.
meron kang sariling, yun, sinabi ko na to kanina, meron kayong sariling laundry. Yan. Both dryer and washing. Isa ito sa mga hindi ko naranasan sa Pilipinas before, no, na although may washing kami, no, pero dito kasi is automatic yan. Kumbaga, convenient, napaka-convenient niya, no. Yan. Ilagay mo lang, isalang mo lang yung labahin mo, pagising mo, banlaw na siya, ida-dryer mo na lang siya, yun. Tapos sa loob pa ng bahay, hindi ka nalalabas. Anytime na gusto mong mag-laundry, wala kang kasabay, hindi mo na kailangang mag-antay, yan. Hindi ka mag-aalala na yung laundry mo tinanggal na pala dun sa washing kasi may gustong magsalang ng washing, ng labahin, yun, mga ganun. Next guys, yung ito maganda rin to, no, sa bahay. Kapag marami kang mga excessive items, like malalaking mga items like winter tires, summer tires, all season tires, bisikleta, yun, isa ito sa maganda. Barn, yan. Ilagay mo lang doon yung mga excess na mga gamit mo. Kapag hindi mo ginagamit, itambak mo doon. Wala kang iisipin, no. Pero kapag nakatira ka sa apartment, syempre medyo risky na magtambak tayo ng mga gamit kasi hindi naman talaga, wala tayong, kumbaga, limited yung space na titira natin. Unlike sa barn, yan, may sarili kayong barn, kagaya namin, may barn kami. Pwede nyo siyang gamitin as alternative solution sa mga dumadaming gamit nyo, no. Lalo't kapag nag-iipon kayo ng mga gamit at one day may mga possible na bubili na kayo ng bahay, yan. Yun, itambak nyo lang sa barn. Yan, magkakaroon kayo ng peace of mind yan na yan, sa inupahan ninyo, medyo ang space is limited lang din. Pero may barn naman kayo, yun, magagamit nyo siya, guys. Which is isa sa mga pinakamagandang advantage ng pagtira din sa bahay. Next natin, guys, is yan, kung sa apartment dati nagbabayad kayo ng na pumupunta pa kayo sa mga gasoline station para magpa-car wash. So dito guys, kahit paano kung masipag lang kayo mag-car wash is malilinis niyo yung sasakyan niyo, no. Kasi mayroon siyang hose, gripo na naka-attach na dun sa gilid ng bahay niyo or yan, basement niyo na bahay. Kagaya ko guys, yung sasakyan namin guys is ipapark ko lang dito banda sa may unahan. May gripo kami dyan sa may likod ng bahay, may hose kami. Yan, makakapag car wash na ako every summer. Yan, during summer, yan. Which is maganda yun guys, maganda para sa akin. Halimbawa, mahilig kayo magtanim, magplant ng mga halaman, yan. Yan, hindi nyo na kailangang mag-igib pa ng tubig sa loob ng bahay para lang makapag-dilig kayo ng halaman. Yan, makakapag na kayo. Yan, buksan nyo lang yung gripo. Yan. Tapos yung mga anak nyo gustong maligo ng swimming pool, yung mga inflatable na mga swimming pool, yun. Buksan nyo lang yung gripo, ilagay nyo ng tubig, may enjoy na nila yung summer nila. Yan, mababaw lang naman ang kaligayahan ng mga bata guys, di ba? So, next natin guys yung, ano pa ba? Yan, of course, yun yan, sabi ko kanina, no, makakapag-invite ka ng mga visitors niyo, yan. Outside activity kayo, yan, mag-bonfire kayo, gathering sa loob ng bahay. Sa experience namin as a family, newcomer dito sa Canada, immigrant, no, masasabi ko naman na okay naman yung basement. Hindi kasi ako guys, hindi talaga ako guys maarte na tao, no. Hindi ako nagmamatter kung maganda yan, kung sobrang ganda niyan, o ano man yan. Ang pinakang mahalaga sa akin guys is yung may bubong kami na masusilungan, yung hindi kami lalamigin or hindi kami mauulanan. Yan, isa yun guys sa pinakang ano ko lang din, kino-consider ko lang as renter dito sa Canada, no. So, yun, makakapag-invite mo yung mga friends mo, gather kayo dyan. Walang problema yan guys. Walang, kumbaga, siguro, medyo ano lang tayo, no, medyo observant lang tayo sa mga neighbors natin, syempre. Baka mamaya may ayaw din ng sobrang ingay, ganun. Yan, pero hindi ko pa naman na-experience dito yun guys. So next natin guys is yung yan, nasabi ko na to kanina, yan.
kids can allow to play, yan. Especially sa basement, hindi ganun kaingay. Kapag kayo nakatira sa basement, may mga kids kayo, magtakbuhan kayo dyan, hindi maririnig ng first floor, yan. You can plant, yan, you can grow plants, yan. Nasabi ko na yan kanina. So, yun guys, pasok naman tayo sa disadvantages ng pagtira dito sa bahay. Yan. So guys, no, bagong lahat, no, gusto ko magpasalamat pala sa mga subscriber namin na walang sawang sumusuporta sa YouTube channel namin sa Menado Family. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi ko magagawa yung mga ganitong content, no. Pero yun, kaya nagsolo ako ngayon kasi yung misis ko is yun, pinapatulog niya yung bunso namin. So ako lang muna yung nag-vlog ngayong araw na to. So kung may mga na-miss ako guys na mga advantages at disadvantages sa pagtira sa bahay at apartment, is comment down below guys, para malaman din guys ng ibang mga newcomer or mga yun nga, bagong pupunta pa lang dito sa Canada na naghahanap ng matitirahan, kung pipiliin ba nila is apartment or yung bahay. Yan. So next natin guys is yung snow shovel. Yan, isa ito sa mga pinakang ayaw ko kapag during winter dito sa pagtira dito sa bahay. Kasi guys, obligado talaga kayo guys. Especially kapag yan nga, malakas ang winter, nag-snowstorm. Wala talagang ibang tutulong sa inyo guys. Lalo kung walang snowblower yung wala kayong snowblower. Mano-mano talaga yan guys. Isa ito sa mga pinakang sinusukuan ko dito kapag snowstorm. Yan. Makapal yung snow, mataas. Ang hirap talagang huhukayin mo talaga yung sasakyan mo. Huhukayin mo talaga siya. Yan. Obligado kong i-clear yung mga hallway mo kasi may mga may mga pedestrian na dumadaan dyan. Siyempre guys, kailangan nating i-maintain yan kasi kapag may na-aksidente dyan is tayo yung mapuputukan ng ng munisipyo. Yan, hindi natin sinashovel, pinababayaan natin. Kailangan maging responsible tayo as tenant na nakatira dito sa bahay during winter kasi yan, wala karga mo talaga sarili mo, walang ibang tutulong sa iyo. Yan. Next natin guys yung maingay. Expect mo guys kapag nakatira kayo sa basement is maingay talaga yan. May nagtatakbuhan, hating gabi may naghihila ng maleta, hindi mo alam kung lagi sila maglilipat ng bahay, wala kang idea. May naghihila ng lamesa, may nagkakandahulog ng mga gamit, kaldero. Yan, mga ganun guys. Isa sa mga, yung natutulog ka na, isa sa mga ayaw na ayaw ko dito sa basement. Yan. Pero okay naman kung sa ibang mga bagay. Pero yan, talaga may time na maingay yung neighbor mo. Pero syempre, expect mo na talaga yan kasi nakatira tayo sa basement. Di ba? So next natin guys is yung lawn mower. Yan. Kapag yan, especially kapag hindi provided ng bahay o may-ari, halimbawa kapag ikaw na yung may-ari ng bahay or what, syempre kailangan mong i-lawn mower yan during summer, no? Yan, i-lawn mower mo yan. Kasi hindi natin alam, may mga ahas pala dito, may mga rattlesnake or what, hindi natin alam. Syempre may mga anak tayo nagpi-play dyan, bigla na lang, wag naman sana, di ba? So yan, kailangan nating maging responsible during summer at fall. Yan. Kapag fall naman is kailangan nating linisin or ipunin yung mga dahon na nahulog, no, yung mga maple tree na nahulog, ilagay natin sa paper bag, which is nabibili naman siya sa Home Depot, at kailangan natin siyang i-dispose in a proper way kasi dinidispose talaga dito yung mga ganyan, ginagawa yata silang mga parang fertilizer, mga pataba, mga ganyan. Hindi ko alam, wala akong idea guys. Comment down below kayo guys. So next natin is yung ito, makapal kapag winter, malamig ang panahon. Ito talaga, isa ito sa mga struggle kapag wala kayong dehumidifier. Dehumidifier guys, meaning to say dehumidifier is yung sumisipsip ng mga moist. Yan, ito moist, itong tinatopic natin dito guys. Moist. Kapag makapal ang moist, kailangan guys natin ng dehumidifier. Kumbaga, sinisipsip ng dehumidifier yung mga moist para ma-maintain natin yung quality ng bahay. Halimbawa, mga yan. Kasi guys, ang mga bahay dito is made from woods. Yan.
no, hindi pwede dito yung pure cement kasi malakas ang moist dito, kumbaga hindi siya advisable na maging gamitin dito or yun mag-build ng ganung purong bahay na bato. Hindi siya advisable. Makapal ang moist, yan. Kailangan mo siyang ipasipsip doon sa dehumidifier ang sinasabi ko. So, yan na. Siyempre kapag winter dito guys, no, cold, extreme cold dito sa basement, kailangan mo talagang buksan yung heater mo. Idagdag ko rin guys, malakas ang kuryente kapag winter kasi yan isa sa mga disadvantage din yun, no. Malakas ang kuryente kapag winter kasi naka-always open yung yung heater natin, yan. Kaya expect mo na kapag tumira kayo sa bahay is medyo cozy talaga yung medyo mahal lang cozy, sorry. Medyo mahal yung yung babayaran nating utility kasi yan nga malamig. Syempre kailangan nating i-maintain yung mga sarili natin ng warm, yan. Next natin guys yung utility arrangement, yan. Kapag guys, tenant kayo sa isang bahay, yan, obligado kayo na ayusin yung transferin ng utility dun sa pangalan nyo. Halimbawa, kagaya sa case namin, kami yung nag-asikaso kami yung pumunta dun sa pinakang main sa may NL Power, yan, kami pumunta doon. Electricity, kami yung nag-asikaso nung pinangalan namin sa sarili namin, na kami yung uupa. Yan, medyo hassle siya guys. Hassle pa siya sa inyo guys kasi unang-una, kapag marami kayong activity na ginagawa, yan, asikasuhin nyo yung mga papers, yan. Syempre guys, nakapangalan sa inyo yan. Pero meron naman siyang advantages, masasabi ko, na unlike sa Philippines sa atin, no, na kapag magbabayad tayo ng kuryente is pupunta pa tayo ng mga station like Meralco or mall, or yan kagaya sa lugar namin sa probinsya is Ormeco. Pupunta pa kayo dun sa pinakang main sa pinakang building talaga mismo ng pagbabayaran nyo. Unlike dito guys is isa din sa pinakang advantage is yung through online na lang kami magbabayad ng kuryente. Yun, isa din sa pinakang magandang na experience ko yun dito sa Canada. So yan guys, next natin is yung schedule for garbage. Of course guys, kapag nakatira tayo sa bahay is obligado tayo na i-monitor yung araw ng basura. Kasi guys, every week, once a week lang nagpipick up yung basurero. Kung ma-miss natin yung araw ng pag-pick up ng basura is mag-aantay na naman tayo ng isang linggo pa. Kung yung basurahan natin is puno na, so medyo tayo doon, critical tayo doon, no? Tapos syempre proper segregation at the same time, yung mga pinaglagyan ng chemicals ilagay natin sa blue plastic. Yan. Kailangan natin yan guys. Kapag na-miss mo yung basura, next week ka na ulit mag-aantay ng basura, magpipick up ng basura. Unlike guys sa pinanggalingan namin sa apartment, kapag may time na emergency kang pinuntahan, nakalimutan mong itapon yung basura mo, pag uwi mo guys, pwede mo lang itapon yun sa barn. May barn talaga ng basura. May barn talaga na para dun sa basura, dun sa apartment. Yun, kapag may basura man yan o wala, kapag pumunta yung basurero, yung pumipick up ng basura, pipick upin nila yan. So, anytime na magtapon ka guys, pwede ka magtapon. Yan. Sa experience namin yan. So, yun, at medyo mahaba-haba yung kwentuhan natin guys, no? Siguro hanggang dito na lang muna yung topic natin. Yun, maraming salamat pala guys sa mga bago namin subscribers, sa walang sawang sumusuporta. Yun, siguro guys, kung makita nyo itong channel na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo na rin, at huwag nyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. So, see you for the next video guys, and God bless everyone.